Umaasa ang grupong akbayan na aaksyonan agad ng Kongreso ang inihain nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, napakahalaga ng isyung ito na may kinalaman sa accountability ng isa sa pinakamataas na opisyal ng bansa, kaya ganito na lang kaigting ang panawagan nila rito. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Mainit na isyu ngayon ang inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, at para sa isang abogado gaya ni Rico Domingo, sa ganitong sitwasyon ay lubhang apektado ang estado ng bansa, hindi lamang pagdating sa politika. Yung ating legislative agenda na dapat tumutulak para sa kapakanan ng mga tao ay nawawala. Nakakalimutan. Nakatutok na yan lahat ng tao kung ano mangyayari kay VP Sara Duterte sa impeachment. So, ano nangyayari? Yung mga legislations na pending ngayon sa House at saka sa Senate, mukhang backseat na yan kasi inuuna nila itong impeachment. Kapag ganito aniya ay naisasantabi ang ilang mga panukalang batas dahil magiging prioridad na matapos ang impeachment. Ang mga problema sa bansa na dapat natutugunan ay naipagpapaliban na rin. Dagdag pa ni Atty. Domingo na hindi madali ang proseso ng impeachment, ngunit kung dumating sa punto na ang vice-presidente ay ma-impeach at maalis sa pwesto, dito na papasok ang Section 9 ng Article 7 ng Konstitusyon. Nasa kapangyarihan ng Pangulo na mag-nominate ng bagong vice-presidente, ngunit kinakailangan itong sang-ayunan ng Senado at House of Representatives. Yung nominated person to be the vice president, nominated by the president, has to pass and be approved by majority vote of the members of the House of the Congress, meaning dalawa, the Senate and the House, voting separately. Yan ang succession dyan. Kung sinong manalo, kung sinong maboto ng majority ng ngayon, then yun ang hihiranging vice president na bago. Sinabi pa ni Atty. Domingo na sa nangyayaring gulo sa politika, nawawala ang tiwala ng ilang botante sa mga politikong kanilang ibinoto at pinagtiwalaan noong nakaraang eleksyon. Kaya sa lahat ng botante sa bansa, mahalaga na sa darating na eleksyon ay maging matalino tayo sa pagpili ng mga kandidatong ating iboboto dahil dito magsisimula ang pagbabago na pangarap ng bawat Pilipino.